Parang wala pa si Sis Lani. So parang exciting pag wala pang nakarinig. Yes. Diba? So, uumpisan ko sa Jensan. Isa kaming farmer. Nagtatanim kami ng mga bulaklak sa isang bundok. Merong bundok, merong patag. So, during that time, kasi nagme-menopause ako, parang hindi ako natutulog ng maaga, kundi umaga na. Kasi at our age, pag nasa stage na ganyan, ang hirap matulog, di ba? Tapos pagkagising natin sa umaga, hilo tayo dahil wala tayong tulog. That was for so many years, mga 5 years. And then, naghahanap kami palagi ng makainan ng husband ko, yung medyo healthy. Kasi parang naihilo ako kahit anong kainin ko na may konting, hindi maganda na naihilo ako. So, kumain kami doon sa Eat Right, sa Jensan, sa isang restaurant. Doon ko na-meet si Riway. Bakit na-introduce siya? You know, ang nag-introduce sa akin is isang stranger. Kumakain kami, lumapit sa akin kasi ang ingay-ingay nila sa likod. Pinakilala niya. Meron kaming product presentation. They are from Brunei. So that was Eric Chok. Pero the wife is a Filipina. During that time, hindi niya pa yun wife. Girlfriend pa lang niya. So, habang kumakain, ayoko yung ina-approach ako ng ibang tao. May maldita effect ba? Kasi kumakain ka, may lumalapit sa'yo, nagbibigay ng mga cards, inaalok ka. Ayoko. Pero nung sinabi niya, sabi ko, sige, ano ba yan? Sabi niya, about capsulized stem cell. Nilapitan ako ng wife, doktora daw siya. Sabi niya, manas ka. Sa totoo lang, manas ako. Sabi ko, sige, mag-a-attend ka, titingnan namin. Hindi ako sure. Eh, nung magbayad na ang husband ko, pinayaran na pala nila. So, na-scam ako ngayon. Nagbayad sila. So, tayo mga Filipino, parang may utang na loob. So, anong gagawin ko? Mag-a-attend ng kanilang event. Para hindi ako mahiya. Pero, ang alam ko, ang makakagamot sa akin is stem cell. Yeah. Pero, wala kaming perang ganun. 1 million plus, sabi ko. Akala ko may cancer ako. Kasi everyday, para akong may sakit. Ewan ko kung naranasan na ng mga nagme-menopause na mga babae dito. Parang everyday may sakit tayo. Sabi ko, ano ba yun? So, nung nag-attend ako, ang tumatak sa isip ko doon, yung kanilang testimony na yung paa parang puputulin na, pero hindi pinutol, nag-reverse, siya, tumubo ulit yung laman. Sabi ko, wow, ano to? Bakit ganito to? Sabi ko, baka ito na. So, we tried 1 bottle. During that time, that was 19,000. So, ininom ko yun, after 3 days, alam niyo ba, nakatulog ako ng maaga, 8 o'clock ng gabi, dati 2 a.m., 1 a.m. Umiyak ako. During that time, ang husband ko pumunta ng Iloilo. Kasi yung Acosta Flower Shop dyan, sa tabi ng Haro, kami po ang may-ari ng Acosta Flower Shop. So baka na-advertise kayo sa amin. Humingi kayo ng discount. Sabi niyo, ang may-ari, taga-Ringway. Nag-Ringway kayo. So pabalik-balik kami dito sa Iloilo. Year 2000, nandito na po kami. Nakita namin kung paano umudlad ang Iloilo, pero we are based in General Santos. Kuminsan sa isang taon, 3, 4, 5 beses lang kami nandito, pero our business is nandito. So, since then, nung umayos ako, sabi ko, parang maganda to. So, lumakad na kami ngayon. Ang trabaho nga namin, nagtatanim ng bulaklak, nagsusupply ng bulaklak. Although sa aming flower shop lang. And by profession, I am a civil engineer, pero hindi ko na ginagamit ang pagka-CE ko. Sa amin na lang, sa sarili na lang yung mga construction, mga projects, yun sa amin na lang. So, ibig sabihin, hindi kami nagpo-push ng kahit anong product. Since nakita ko na parang maganda siya. Kasi marami lang nag-alok sa akin ng ibang company na ito, inumin mo, na ang dami. Para hindi ako mahiya, pinipili ko rin yan. Pero hindi ko iniinom kasi parang hindi ko feel. Nung tinry ko ang Riway, parang umayos ako. Pinuntahan ko ngayon ang mga kamag-anak. Siyempre, ang una natin pupuntahan, mga kamag-anak. Try na to, try na to. Sabihin ko sa inyo, para siyang hotcake.
Wow. Kahit ako, hindi ko inisip na ganun kalakas ang Riway, ang Pure Tier. Kasi sabi ko, itry nyo lang, itry nyo. Sa first month kasi, that is General Santos City. That was 2018. January 3 kami nag-start. Kasi bumili kami ng December 17, 2017. So, 2018, bago ako nagkaroon ng result sa akin, saka ko siya senior. So, kailangan iinumin talaga natin yung product. So, ang nangyari, may mga kamag-anak akong mga cancer patients, bedridden, for pacemaker, mga diabetic. Sa first month namin, mind you, naubusan kami ng product dahil Manila pa. Muntik na akong mag 3-star sa first month. And during that time, hindi ko alam kung ano yung 3-star, 2-star, kung paano magkakaroon ng ganung rank. Kasi sabi ko sa inyo, taga Brunei sila. Nagmamanila sila, umuwi. Tatlong product presentation, iniwan kami sa General Santos City. So meaning, wala kaming upline matatanungan. Kaya tayo, kung sino yung mga members dito, huwag tayo masyadong dumipende sa ating upline. Pwede tayo maging successful na tayo mismo. Kailangan self-motivated tayo. Lalo na, ang product na dala-dala natin is lifesaver. Yun ang itinanim namin sa aming isip. Until now, yung tita ko na may jejunum cancer, buhay ang lakas. Anong sabi niya? Because of you, until now, I'm still alive. Di ba ang sarap pakinggan? Yes. Yan naman ang advocacy natin, bakit nandito tayo sa Riway. Yung makatulong, mabigyan natin ng hope ang mga tao. Di po ba? Tapos sabi nga nung isa, siguro dahil na rin sa reputation namin sa amin. Sabi niya, pag inalok ko, i-try mo ito maganda. Sabi niya, siguro kahit laso lang ialok mo sa amin, bibilihin namin. So ano ibig sabihin? Yung trust first us. Number 1, yung trust. Pareho lang tayo push ng Pure Tier, pero bakit sa kanya siya bibili, hindi sa akin? So yung trust, ginawa. Kaya sabi ni Sir Rosh kanina, Eros, we have to fix ourselves muna. Diba? Kung katiwa-tiwala ba tayo, especially ang product natin is hindi po siya mura. Masyadong mahal. Pero paano yan? Pag ngayon mo lang nakilala, magta-trust ka. So we can build relationship. Hindi on the spot, eto, ano to, maganda to, ganyan, pipilihin mo to. No, hindi po ganun tayo mag-leeway. Huwag tayong magmadali. Kasi ngayon, since 2018, after January sa Jensen kami, then lumipat kami ng Bohol. We tried Bohol. And we tried Iloilo. Sa Iloilo, meron akong 2 3-star. Meron akong 3 or 4 na 2-star at maraming 1-star. Tanong nyo, nasan sila ngayon? Sila yung mga eagle na nung pinalipad ko, bumagsak. No, kaya ako nasabi, baka magkakalitan nila ako. Ito yung iba. Mag-meeting kami, so bubuhayin ko ulit ang Iloilo Group. Kasi during that time, 2018, walang office ang Iloilo. At ako registered ako Iloilo. So ako yung first elite ng Iloilo. Wow! Hindi po kami, hindi kami palaging nandito lang. Kasi buong Philippines ang aming network and meron na rin sa ibang bansa. So sabi ko, nag-elite pa ako. Sorry po, hindi ko dala. Kasi kararating lang namin kahapon at nagmadali sa amin dyan. Sa may kondo kami sa Lafayette. Nakatira yung anak ko. Kasi nag-aaral dito sa San Agustin. Yung anak ko. 2-star din siya. Pero hindi siya nag-a-attend dahil nga busy daw siya. Ngayon sa General Santos, bakit masasabi namin parang naging successful ang group namin doon? Marami kami doon. Kasi hindi kami masyadong dumipende sa upline. Kaya natin because this is our own business. Malayo kami sa office. Dito sa Iloilo, nandito lang ang office. Dapat palagi tayong nandito. What we did, nung pandemic, nagpagawa kami ng office sa General Santos. Office ng aming sariling team. Meron bang picture dyan? Yung sinend ko kanina. Pakita ko lang.
Hindi ako nagmamayabang, ha? I am just here to inspire na Wow. despite na ito yung office namin, pinupuntahan din kami ng mga BDs. Si BD, JD, at saka si Kervin. Ilang beses na rin silang bumalik-balik doon kasi masyado kaming malayo. Minsan, magsabi lang sila na, oh, Tita Arlene, nandiyan na kami. Parating kami. So, ibig sabihin, ang company natin, kahit malayo tayo, nandiyan pa rin ang support nila sa amin. They will fly from Manila, direkta ng Jensan, bago sila pumunta ng Davao ngayon, dahil may office na ng Davao. Imagine niyo po, yung mga member namin, kung pupunta kami ng office ng Davao, kailangan pa namin mag-travel 3 to 4 hours, depende sa traffic. So, para marinig lang nila ito. Tayo dito, ang lapit-lapit lang, kuminsan, pinatamad pa tayo. Diba? So, we have to make use kung ano ang meron dito sa atin. Tapos, nung nagkaroon na ng office dito, first pala, isang tao lang ang aming na-invite dito, Lopez siya. Hanggang sa, nag-meeting kami sa Richmond Hotel, 5 lang sila or 7. So, ang dami na dito sa group namin. So, kaya yung mga member dito, huwag kayong panghinaan ng loob. May isa lang, tapos sino ang mag-groom para maging leader sila? Siyempre tayo din. Normal lang yan ang mga tao sa group natin, they come and go. Kung minsan, hindi naman perfecto siguro ang tao, merong hindi gusto, may gusto, ganon. So, ito siya, product ito ng dream namin mag-asawa kasi my husband is 3-star, siya yung aking downline. Dahil nauna akong in-encode, after 2 minutes siya. Kaya magkaroon ako ng downline. Kaya nung naglalakad kami, 2 lang kami. Kung saan-saan kami pupunta, 2 lang kami. Hanggang sa dumami kami, hanggang Bohol. Mga judge, mga fiscal, teachers, at saka yung mga nami-met lang namin sa port. Hindi kailangan kilala lahat. Kasi ang product natin is kailangan ng lahat ng tao. Yes. So huwag tayong mamili kung sino lang isi-share. Huwag tayong mahiya. Kasi yung tao na yun, pag nag-share tayo sa kanila, papasalamatan pa nila tayo. Sabi na, bakit ngayon lang? Namatay ang tatay ko, namatay ang nanay ko. If na-met namin yan noon. Diba? Kaya tayo nasa Rayway, ang advocacy natin is to help sa mga taong nangangailangan, yung hopeless na. Di po ba? So, until now, malaki ang pasalamat namin sa Rayway. Since this is leader sharing, nasa General Santos lang kami dati. Ngayon, nakabili na kami ng mga properties sa Jensan, marami na rin. Wow. Meron din dito sa Iloilo, and recently, a townhouse in Pampanga. Wow. Kasi mag-build kami ng Pampanga. Wow. So, we were there, I was there last week, nag-speak din ako sa Pampanga office. So, dare to dream. Ano lang kami noon? Nandiyan lang kami sa farm. Farm, bahay, Iloilo. Farm, bahay, Iloilo lang kami Jensan. Dahil nandito nga yung shop namin. So ngayon kung saan kami nakakarating sa ibang bansa. At dati, nung 15 years anniversary namin ng asawa ko, nag-celebrate kami sa Singapore. Pero, backpackers, yung pinakamura. Kasi parang tipid na tipid. Para lang masabing nakaselebrate. Pero nung nasa Rayway na kami, alam niyo kung saan? Sa Europe. Wow! Pumunta kami ng France, Paris, Switzerland, sa Rome. So, ibig sabihin, yung mga dreams natin na yan, makakamit natin dito sa Rayway. Huwag na kayong pakipot. Dagdagan natin yung effort. Kung gusto natin magpabo or Pegasus, sabi nga ni Sir, ang galawan ba natin pang pabo, pang Pegasus? Baka pang 1-star lang or hindi pa. Di po ba? Kaya sa atin, nakasalalay ang ating success. True. Hindi sa ibang tao. Correct. So, lastly, sabi ko, tatapatan ko yung kwento ni Sir kanina. Kung sa kanya eagle, ang sa akin yung goose.
The goose that lays a golden egg. Alam niyo na yan, di ba? Nung elementary tayo. Pero, recap. Di ba, may isang farmer na masyadong greedy, gusto niya magkaroon ng pera. Eh ngayon meron siyang goose. Nadidinig naman yung prayer niya na magkaroon siya ng pera. One night, makita niya, itong alaga kong goose, bakit iba ang kulay ng itlog? So, egg na naman. Kulay gold. Nung pina-check niya, yung gold na yun, totoo nga. So, nagkapera siya. Every night, syempre, isang itlog lang yan. Eh, sabi niya, every night, isang itlog. Hanggang sa sobrang greed niya, marami siguro siyang itlog sa loob na gusto niya, kunin na lahat yun, bakit pa isa-isa? Ang ginawa niya, inoperahan niya yung goose nest para makuha ang mga itlog na gold doon. Diba? Stability. Anong nangyari? Namatay yung goose niya. At walang gold doon. Pa isa-isa lang lumalabas. So, anong moral lesson? Yung mga members natin na active na sila masyado, kung tayo ang mga leader, kunting unawa sa kanila kung minsan. Sila yung kumikita tayo din sa kanila. Ang nangyayari, tayo mismo mga leader, tayo pa ang pumapatay sa kanila. Kung umpisa, hindi pa nila kaya, support lang tayo sa kanila. Supportahan natin sila. At huwag niyong hayaan na habang buhay, nandiyan nakangangaling sa inyo. Di po ba? So, alagaan natin ang team natin. Kasi tayo yung mga goose that lays a golden egg. Yes. Tama po ba? So, huwag natin operahan yung mga goose natin, ang mga members natin, nakapartner natin yan sa buhay. Sama-sama tayong magbiyahe. Sama-sama tayong tamuin ang abundance of life. Dahil hindi tayo pinanganak sa mundo para dumanas ng kahirapan. It is our birthright na experience natin yung abundance ng buhay. Dahil sino ang ating kasangga? Di ba, we have God na napaka-yaman. At lahat, bakit tayo mga anak niya poor? Tagapagmana kaya tayo, di ba? Yes. Bakit ang daming poor? Nasamantalang ang ating parent, ang ating God is mayaman. So, lahat pinrovide na nga sa atin. It's up to us kung paano natin kukunin yun. Nandito na lahat. Panay tayo, hingi, prayer, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, bigyan. And then, bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa? Eh, baka ganunin tayo ni Lord. It's yun lahat. It's up to you na lang. Kausapin mo na yun. Di ba? I-meet mo siya. Set an appointment. Di ba? Kaya kami, kahit support lang, lahat, may mga members kami. Marami kaming members, hindi namin kilala. So, yun lang sa mga bagong members, huwag mawala ng pag-asa na dito, hindi ito pera-pera. Pero kung gusto niyo ng pera, marami dito. First year na join kami dito, 8 digits kaagad ang binigay ni Riri sa amin. Wow. Maraming golden egg ang binigay. Why? Kasi wala kaming pera during that time. We have to sell our farm para pambili ng product. Wow. Kita nyo? Ang farm namin na yun is 2 hectares. Punong-puno ng mango, harvestable mango 25 years. At saka mga kopras. Walang product dahil ang daming bumibili. Maraming may gusto. Kami yung taong ayaw namin kunin ng pera nila at wala kaming ibibigay. Kasi 2 weeks bago dumating ang product. So what we did, binenta namin. Ang 2 hectares is only just 700,000 pesos. Napakamura. During that time, one set is 125,000 pesos. So ilang set lang siya. Since na-calculate ko na kung anong kaganda ang platform, because I am a civil engineer na, pinag-aralan ko yung marketing plan. Sabi ko maganda, pwede kong itaya ito para dyan. Ang 700,000 pesos, in just 1 year, 18 million pesos ang ibinalik. Wow. Grabe. So ano yun? Yung pangarap namin, nakuha namin lahat. And then tuloy-tuloy.
Nung pandemic, nag-stop tayo, di ba? Pero kahit pandemic, marami pa rin income. Kasi nag-all out kami. Nung kumita kami, hindi ako bumili ng mga designer bags, designer shoes, lahat. Anong pinili ko? Plane tickets, hotels. Kasi pinupuntahan namin ang mga tao. Nagpalim kami buong Pilipinas. Kaya ngayon, may tumatawag, Tita, 2 cents akin, nasa Pampanga ako. Kailan uwi mo? 3 cents kukunin ko. You see? Nag-harvest tayo. So, yun lang. Sana na-inspire ko kayo to join Yes. the way. So, yun lang po. Maraming salamat.